Hello mga Beshiwap! So ito ay nung last Saturday at kami ay makiki-birthday. Pero bago yan, dadaan muna ako sa bahay ni ate kasi hindi ko alam ang daan papunta dun sa nag-invite na kakilala ni ate. Well, kaibigan yun ni ate. So ito mga Beshiwap, huminto muna ako dito kasi hindi ko maalala kung yung perang pangbayad nung smoke eel ay nadala ko or hindi or lumipad. Tapos ayan, isa ko ding kapitbahay dito mga besh. Nakita ko siya at sinigawan ko at para antayin ako. Aba ay iniwan din naman ako kasi siya ay naka-electric bike. So sila ay naka-electric bike. Ako ay hindi mga beshiwap. So kaya mabilis ang kanyang pagpapatakbo as in. But anyway, alam ko naman yung bahay ni ate. So, dadaan muna kami doon saglit kasi para sabay-sabay na kaming papunta doon sa kabilang barangay mga Beshwap. Like, 30 minutes lang mula dito sa amin yung pupuntahan namin by bike. O, diba, nakakagala na talaga si Inday sa pagbabike. And actually, second time ko nang pumunta doon nang nakabike mga Beshwap. Pumunta kami doon last spring ni ate din. Kasama ko din si ate Jane. Tapos, nagbike lang kami. Pero, hindi kami pumunta dun sa bahay ng kakilala niya kasi wala na sa Spain. So, eto ngayon at kami nga ni ay na-invite at makikikain. Diyos ko, Mio Marimar. Pagka dami-daming handa na akala mo ay 20 katao ang kakain pero konti lang naman pala kayo. Kaya naman pala maraming handa ay pang take out mga beshwap at napakaganda ng weather that Saturday. So, eto na nga sa bahay ni ate. Saglit lang kami dyan at sinundunan namin sa ate at kami ay umalis na. Ayun, mabilis pa rin sila kasi nga sila ay naka-electric bike. Ayan. So, ganyan ang kagandahan ng electric bike. Hindi pa siya nag-ano niya na, nag-electric niyan. Pero tingnan nyo, ang bilis-bilis pa rin nila. Ako talaga hingal kabayo kasi ang bagal talaga ng bike ko mga beshiwa. As in kahit anong bilis kong patakbo wala unless yan ay pababa at ganun. Tapos pag binilisan ko naman nakakatakot pagka pababa kasi hindi mo na siya makontrol. O ayan iniwan na nila ako mga beshiwa. Ang sakit ng puwet ko ha in fairness. Parang ang bigat ko na kasi, o yan. Naiwan kami dito, nagmamadali. Kasi hindi ka basta-basta pwedeng nalang tumatawid dito. Kailangan sumunod ka sa traffic lights or else baka ikaw ay matikitan. Matikitan? Ano sasakyan, Charis? So, ayan, inantay niya ako para ako ay makahabol. Pero, naiwan pa rin ako mga besh kasi nga namang mamalilit ang aking bias. At saka at the same time, mabagal talaga ang aking bike kahit bilisan ko pa mga besh. But anyway, inaantay naman nila ako kasi hindi ko nga kabisado kung saan at ano yung direction. Pero once naman na napuntahan ko na, alam ko na yun, pabalik mga besh. Ganun ako kagaling. Charis! Ay, pinuri ang sarili. But anyway, napakasaya nung Saturday na yun at napakaraming pagkain. Busog si Inday. Ang sakit ng tiyan ko pag uwi kahit konti lang yung kinain ko. Kasi parang hindi na ako sanay kumain ng medyo maraming pagkain lalo sa gabi. As in. So, makit yung tiyan ko dahil sa busog. Ganun. Tapos the next day, sumama yung pakiramdam ko. Siguro kasi nung gabi na, 9 PM na kami umuwi. Malamig-lamig na. Tapos, medyo manipis yung suot ko, tsaka yung jacket ko. So, ayun, ito na po yung harder white na tinatawag mga beshiwaps. Ayan, so nagmamadali na kami. Ano pa lang yan alas 4 ng hapon. And nakikita niya naman na tirik pa rin ang araw kahit alas 4. Actually, di ba sabi ko nga umalis kami doon is 9 PM. So, abangan ninyo yung next video ko na 9 PM maliwanag pa talaga mga best shop. So, napakaganda nung location ng bahay nila kasi dun lang sa may sentrum. So, that's it for today's video mga best shop and bye for now. Later. Hello mga best shop. So, this is last 2 weeks ago nung nakiparty ako sa bahay ng kakilala ni ate or naging friend ko na rin si Cherry. So, ayan, alam nyo ba, alas 9 na ng gabi po ito. Since ito ay summer, kaya maliwanag pa as in. Nakauwi ako niyan mga 9:30 or 9:40 na. Kasi 30 minutes by bike pauwi sa amin itong lugar na ito. And kita nyo naman, walang katao-tao, 9 na ng gabi yan mga besyo. At kahit naman araw, wala din tao. Lagi lang sila sa loob ng bahay or di kaya mga busy sa kanilang mga trabaho. So, ganiri po ka-safe din sa Netherlands. Kahit minsan,
or kahit dati pala sa city na uwi ako 1:00, 2:00 naglalakad lang. Kasi wala ng bus at train nun, mga ganong oras. So, safe naman po din mga beshi. So, napakaganda pagka summer kasi 9:00 na nga nalubog or 10:00 na nalubog ang araw at nadilim. So, gala to the max talaga. Kaya, pag summer ay talaga naman, todo OTD ang mga inday or ako pala. Kasi pag winter kasi hindi ka na makapag-OTD dahil sa OOTD na yan dahil hindi ka na sleeveless, di ka na makapag-skirt, makapag-shorts, tsinelas. Kaya pag summer naman, ay akala mo naman ay doon niya pag nakapag-day off at nakaparty si Inday. Pagbigyan nyo na, yun na lang kaligayahan ko. Ikaw ba naman every other week lang ang off, hindi ka mabuburing, Diyos ko niyo mariman. Kung alam nyo lang gaano kalungkot ang buhay ko din. Pero ayos lang, ganun talaga. Kailangan ng kaunting sakripisyo at tiis para sa pangarap at pamilya mga bashop. So, ako ay mag-stop over pa sa bahay ni ate kasi may pinabili akong smoke eel para kay Opa dahil gusto yun ni Opa. At since hindi nakapunta yung anak niya, edi buti na lang napakabait din naman itong asawa ni ate at binilhan ako para kay Opa. At ayun na nga naiwan na po ako. Ang bilis kasi ni ate at ako'y naiwan na dahil may stoplight. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-go pag syempre may stoplight. Pero inaantay din naman ako ni ate, o, diba? Dini, basta marunong ka magbike, aba ay malayo ang mararating mo at ikay makakatipid din naman sa pamasahe. Kasi minsan may mga lugar din na hindi pwedeng or walang bus, walang train, walang tram. So, kaya matuto kang magbike. Kaya talagang sabi ko sa sarili ko na kailangan matuto akong magbike last year. Kasi kung hindi, ay napakalayo ng train station, 30 minutes pagka, or 45 minutes paggalakad. Ay ako'y awang-awa sa sarili ko baga naman ng mga panahong yun. At pag galing ako ng city, pagbalik ko at hindi ako nag-taxi, sus mio marimar, 45 minutes. Tapos ang bigat-bigat pa ng aking bitbitin. 45 minutes kang galakad, tapos yan nung bigat ako ba yan naman ay napapaiyak sa awa sa sarili ko. Kaya ako'y nagsikap magbike mga beshop at ari na nga ni ere ay mga 9:20 na. Yan nung pagmadali ko na niri at nadilim na nga ni. Hindi sa paggagalitan ako ng alaga ko or nung amo ko. Pero kasi syempre, kailangan din nating mag-ingat kasi ikaw nag-iingat ka pero alam mo naman ang mga nakapaligid sa iyo hindi natin masasabi ganon mga beshiwa. So ayan, madaling-madali na ako magbike at may nabusina sa akin sa likod. Sabi ko, sige mauna na kayo at ako'y naman hindi nangangarera. Kasi nga naman po ang aking bike ay pangbata kaya kahit anong bilis ng padjak ko ay mabagal pa rin. At hindi ko alam na meron palang electric bike na pangbata. Ay kung alam ko lang, di electric bike ang aking binili. Pero ayos lang na, dini na naman ere. At ere naman ay auwi ko mga besyo at ere souvenir ko. Sinabi ko na kay Opa kahit siya ang bumili ay auwi ko ere. Maganda kasi magbike dun sa amin sa probinsya at kaunti lang ang sasakyan. Tapos, ang ganda ng kalsada, dire-diretso mga besyo. So, ayun, instead na magmotor-motor, magbabike ako at magwo-walking-walking para na rin tayo ay maging healthy. At alam niyo na, hindi na tayo pa bata mga besyo. So, madilim na talaga mga besh at ako'y inakabahan na. Diyos ko po, ayoko pa naman nang ako'y nakakasalubong ng tao dini at baka ikibigla na lang hablutin ay wala mila ang makakarinig sa iyo pag sumigaw ka at gubat-gubat yung inadaanan, yung kapaligiran ay gubat-gubat. Pero, safe pa naman dito mga besh at eto natuto na akong gumamit nung circle or runabout na inatawag. Dati hindi talaga at ako inagalakad pa. Nababa ako sa bike tapos inaakay ko yung bike ko tsaka ako matawid ganon. So, kita niyo naman yung auwian ko, 'di ba? Gubat-gubat, my goodness, mga beshop. Tapos ang mga kapitbahay mo, laging sarado ang bahay. So, that's it for today's video mga beshop and bye for now. Uwian na.